Noong 1966, isang prominenteng siyentista ang naglabas ng libro na may impormasyong maaaring magpabago sa lahat ng ating paniniwala. Ngunit bago pa man ito mabasa, ito ay agarang itinago at kinategorya ng CIA bilang classified. Ilang taon lamang ang nakalipas nang ito ay declassify, ngunit 57 pahina lang ng orihinal na 284 na pahinang manuskrito ang isinapubliko. At ang mga pahinang ito ay, sa sariling salita ng CIA, nilinis. Bakit itinago ng CIA ang librong ito sa publiko sa loob ng 60 taon? Ayon sa may akda, inilalarawan nito ang pagtatapos ng mundo. Si Dr. Chan Thomas, isang dating inhinyero ng McDonnell Douglas, ang sumulat ng The Adam and Eve Story. Maaring isipin mong talinghaga ang pamagat. Ngunit ayon kay Thomas, literal ito. Ito ay tungkol sa dulo ng sibilisasyon, gaya ng alam natin. Inilahad ni Thomas ang ebidensya ng isang paparating na paulit-ulit na paglipat ng mga poste ng Perth na lumilikha ng pandaigdigang sakuna. Sinasabi niya na sa regular na pagitan, halos lahat ng buhay ng tao ay nalilipol at nagsisimula tayo muli, pabalik sa panahon ng bato. Ani niya, tayo ang ika-6 na advanced na sibilisasyon na umunlad sa Earth. Hindi si Thomas ang unang nagpanukala ng ganitong ideya. Noong 1958, tinalakay ni Charles Hapgood ang Earth-shifting crust na nagsasabing ang mga kontinente ay maaaring muling ayusin. Kahit si Albert Einstein ay sumusuporta sa mga ideya ni Hapgood. Ngayon, alam natin na tama si Hapgood tungkol sa paggalaw ng mga kontinente. Ang mga poste ng Earth ay gumagalaw din sa paglipas ng panahon. Ngunit ang paglalarawan ni Dr. Chan Thomas ay mas matindi. Ang pagbabago ay mangyayari sa loob lamang ng isang araw. Nagsisimula sa isang humong na halos hindi marinig, na lumalakas hanggang sa maging isang nakakabinging dagundong. Ito ay hindi ordinaryong lindol. Ang mga bundok ay nanginginig. Isipin ito, isang higanting alon mula sa Pasipiko, mahigit 2 milya ang taas, ang humahampas pahilaga, nilalamon ang mga lungsod. Kasabay nito ang 1,000 milya kada oras na hangin, sinisira ang lahat. Ayon kay Thomas, kapag nangyari ang paglipat ng poste, ang mga lupain ng Earth ay humihinto, ngunit ang hangin at tubig ay patuloy na umiikot. Sa maraming lugar, ang kumukulong sublayer ng Earth ay bumubulbok, nagkakalat ng dagat na nagnininis na apoy. Sa iglap, mawawala ng lahat ng bakas ng sibilisasyon. Ang mga dakilang lungsod, New York, Los Angeles, Chicago, ay magiging mga alamat na lamang. Ang iilang nakaligtas ang mas malasin dahil 1-2 milya taas na pader ng tubig, putik at debris ang humahabol sa kanila. Sa loob ng 4 na oras, lahat ay nagyeyelo. Bumababa ang temperatura ng 180 grados. 170 grados na paglipat sa axis ng Earth na para bang binaliktad ang planeta sa tagiliran. Ipinipresenta ni Thomas ang mga palatandaan na nangyari na ito noon at mangyayari muli. Bawat kultura ay may alamat ng malaking baha, mula kay Noah hanggang sa mga Mayan, Sumerian at iba pa. Hindi na ito nagmumukhang alamat kundi aktwal na kasaysayan. Ang pagguho sa base ng Great Sphinx ay nagpapakita ng mga paterno na nabuo ng napakalaking agos ng tubig. Kung ito ay water erosion, nangangahulugan ito na ang Sphinx ay mas matanda pa sa sibilisasyong Egyptian. Posibleng libu-libong taon bago ang huling malaking baha, 6,500 taon na ang nakalipas. Sa kabilang panig ng mundo, inilahad ng mga sinaunang tekstong Mayan at India ang nawawalang kontinente sa Pasipiko. Ang Mu, ito ay sinasabing nawasak 11,500 taon na ang nakalipas. Ang Yonaguni Monument sa Japan, ang Nanmadol sa Micronesia at ang mga nakabaon na Moai statue sa Easter Island ay pinahihinalang mga labi ng isang advanced na sibilisasyon na nalibing ng isang sakuna. Ang mekanismo? Ayon kay Thomas, ang magnetic at electrical structure sa mababaw tunaw na layer ng Earth ay nawawalan ng kaayusan na nagiging likido. Ito ang nagiging pampadulas para sa mga ice caps na hilahin ang crust ng Earth na dahilan ng mabilis na 90 degrees na paglipat ng axis sa loob lamang ng ilang oras. Kailan mangyayari ito? In-update ni Thomas ang kanyang hulaan noong 1993. Sinabing mangyayari ito bandang taong 2000,
Dahil mahigit 20 taon na ang nakalipas, nangangahulugan na lalapit na tayo. Kaya, dapat ba tayong magpanik? Suriin natin ang sinasabi ni Dr. Thomas laban sa siyensya. Una, linawin natin ang mga maling akala. Si Dr. Chauncey Powers Thomas ay tunay na tao, isang inhinyero. Ang kanyang libro ay 57 pahina lamang, hindi 2,844. Ang dokumentong kinlasipikan ng CIA ay ang buong kopya at posibleng dahil sa kanyang trabaho at pagiging eccentric, hindi dahil sa panganib ng nilalaman. Walang sapat na solidong ebidensya si Thomas. Ang kanyang mga konklusyon ay may malalaking lundag sa interpretasyon. Ginaya niya ang idea ni Hapgood tungkol sa ice caps na naglilipat ng axis, ngulit hindi niya isinama ang pagwawasto ni Hapgood matapos makipagtulungan kay Einstein. Ang East Antarctica ay nababalutan ng yelo sa loob ng 1,500,000 taon sa lungat sa kanyang teorya. Gayunpaman, may ilang bahagi ng pahayag niya na may batayan. Totoo na nangyari ang mga pandaigdigang baha, Younger Dryas, ngunit dulot ito ng pagtunaw ng glaciers, hindi ng biglaang pole shift. Nakalikha nga ito ng malalaking tsunami. Totoo rin na may mga mammoth na natagpuang flash frozen, nagpapahiwatig ng matinding paglamig. Ang seismic activity ay nagdudulot ng maliit na paglipat sa axis ng Earth, ngunit ito ay binabalanse. Hindi ito cataclysm. Ngunit ang paglipat ng magnetic poles, ito ay isang tunay na alalahanin. Alam natin na nagpapalit-palit ang mga poste at tayo ay overdue na, 8 ng tali ang taon na. Ang North Pole ay lumilipat ng mas mabilis, 40 metro bawat taon, at ang magnetic field ng Earth ay humihina. Ano ang mangyayari? Hindi ito ang katapusan ng mundo. Ngunit ang humihinang magnetic field ay nagiging dahilan upang kayo ay maging vulnerable sa solar activity. Mga solar storm na maaaring makapagpatumba ng lahat ng kuryente sa Earth sa loob ng mga araw, linggo o buwan. Magiging laganap ang kaguluhan. Bagamat ang buong senaryo ni Dr. Thomas ay hindi sinusuportahan ng siyensya, ang mga tunay na panganib mula sa pagbabago ng magnetic field ng Earth ay hindi dapat ipagwalang bahala. Isa pa rin itong babala tungkol sa ating pagiging marupok sa harap ng kalikasan.